could also be replaced? Definitely, no? Napag-uusapan din natin yan, Ina Michael, di ba? Mhm. Dahil una, mahalaga yung political loyalty ng isang cabinet secretary, di ba? Kung yung Mhm. political loyalty na yan ay nawawala, baka mawala ka rin. So yung isa ay Yan. political, no? Yung ikalawa ay efficiency. Dahil sobrang bagsak ang ating educational system ngayon, no? As never before, di ba? Comprehension ng ating mga batang estudyante ay isa sa worst sa buong mundo, di ba? Yung ating education poverty, no, ay napakataas. Halimbawa, kumpara sa Vietnam, na nalampasan na tayo economically. So malaki yung relasyon ng edukasyon sa economic development ng isang bansa. Halimbawa diyan yung Vietnam. Ang taas ng kanilang level ng edukasyon o patuloy na tumataas. Kaya tumataas din yung kanilang economy, no? Yun yung isang problema in relation sa economy. Dapat mataas yung education system na bumababa, no? Halimbawa, medyo nataasan naman yung mga sahod ng mga guro. Medyo mataas naman yung budget ng DepEd. Pero yung quality hindi pa natatransform. Kaya bakit papasok yung mga investors? Paano ba i-implement yung mga pinag-uusapan natin na MOU kanina kung yung ating education system ay ipababa? Huwag natin kalimutan, Michael, pinakamalaking bahagi ng ating dollar earnings ay galing sa mga OFW. Kung magpapatuloy na ganyang kapangit, kung magpapatuloy yung deterioration ng ating educational system, yung ating comparative advantage sa mga OFW ay mawawala rin in the medium term. Ibig sabihin, hindi na yan kukunin ng mga ibang bansa, no, na very competitive ngayon yung ating mundo, no, dahil sa maraming problema. Ibig sabihin, mas mahigpit, no? At mas maraming mga bansa ngayon yung kakompetensya natin na dati hindi. Kung ating educational system ay hindi competitive, tatamaan yung ating mga OFW, no, yung next generation OFW, at tatamaan yung ating dollar earnings. Dahil diyan nanggagaling yung malaking bahagi ng ating earnings, no, sa mga OFW, no. So dikit yan hindi yan isolated yung sinasabi nating deterioration ng ating educational system. At syempre, ang masisisi dyan, yung Secretary of Education. Dahil ang focus niya ay 2028. Di ba? Ang focus niya ay paano maging presidente. No? Kaya tatamaan yung kanyang deliverables as Secretary of Education. No? Yun yung isang problema natin dyan.